Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang napakagandang araw po sa inyo at sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay. Nakikiusap ako na pakitago na lamang sa pangalang Clara. Sinadya ko na rin pong baguhin ang mga pangalan ng mga taong involved sa aking kwento. Masyado kasing sensitibo ang ibabahagi kong kwento at natatakot po ako na mahusgahan ng ibang tao. Pero naglakas loob pa rin po akong sumulat kahit papaano dahil pa rin sa gusto kong maranasan kung paano maisadula ang aking buhay na punong-puno ng pagsubok. Papa Dudut, isa akong debotong Katoliko. Isa rin ako sa madalas na mamamanata sa Poong Nazareno. Bata pa lamang kasi ako, ay yun na ang devotion ko. Pinalaki kasi ako ng mga magulang ko na may malakas na pananalig sa Panginoon. Samantala, sa edad kong libing-ino, ay nagkaroon ako na unahang pag-ibig, si Gabriel. Magkaklase kami noon ni Gabriel sa high school at masasabi kong isa siya sa mga crush ko dati. At dahil sa palakaibigan naman si Gabriel ay naging magkaibigan kaming dalawa na nauwi rin sa pagkakagustuhan. 3 buwan ang lumipas ay naging mag-boyfriend-girlfriend kami, Papa Dudut. Naging masaya naman ako sa piling ni Gabriel. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Sa kabilang banda naman ay naging mabuti akong girlfriend sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat kasama ang aking virginity para maging masaya lamang siya sa akin. Pero Papa Dudut, hindi rin nagtagal ang relasyon namin dahil naging hadlang ang pangarap ni Gabriel na maging isang pari. Kaya pagka-graduate namin ng high school ay siya namang paghihiwalay naming dalawa. Pumasok siya sa seminaryo at hindi ko na siya nakasama pa simula noon. Pero kahit na hindi na kami magkasama ay patuloy pa rin ako sa pakikibalita sa mga kamag-anak ni Gabriel tungkol sa kanya. At isang araw nga ay nabalitaan ko na lamang na na-ordained na pala siyang pare. Papa Dudut, palagi ko noon na pinagdarasal sa Diyos na sana ay muling magkasalubong ang landas namin ni Gabriel. Hanggang sa isang araw, dininig ng Diyos ang aking panalangin. Clara, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang wika ni Gabriel sa akin habang sinasalubong niya ako. Nalaman ko kasi ang parokyang pinaglilingkuran niya. Kaya wala akong inaksayang panahon na puntahan ko kaagad siya roon, Papa Dudut. Paring pari ka na, malungkot kong wika pero pinipilit kong maging masaya sa harapan niya. Kumusta ka na pala? Ilang taon din tayong hindi nagkita. Sabik na bati niya sa akin. Mahigit 10 taon din tayong hindi nagkita simula nang maging pari ka. Mabuti naman at dito ka sa parokya na destino. Tingin ko naman mukhang masaya ka sa pagpapari mo. Wika ko naman sa kanya. Oo Clara, masayang-masaya nga ako. Wala akong naging regret sa pagpapari ko. Siguro God's will nga itong nangyari sa akin. After 10 years, ano nang bago sa'yo? May pamilya ka na ba? Curious na tanong ni Gabriel sa akin. Dalaga pa rin ako hanggang ngayon. Nahihiya pa akong sabihin sa kanya ang totoo. Pero bakit naman? 10 taon na rin ang lumipas simula noon. Simula nung. Ngunit naputol ang kanyang sinasabi dahil ako na mismo ang nagdugtong noon. Simula nung iwan mo ako at ipagpalit sa bukasyon mo, Gabriel. Kaya hindi na ako nag-asawa kasi ayaw ko nang masaktan pa. Nasaktan na kasi ako noon sa iyo kaya ayaw ko nang maulit pa yon. Pagtatapat ko sa kanya na may kaunting sama ng loob sa aking boses. Samantala, huminga muna si Father Gabriel ng malalim bago muling nagtanong sa akin. Siya nga pala, anong sadya mo rito? Wala lang, nangungumusta lang ako. Nabalitaan ko kasi kay Joan na dito ka raw sa parokyang ito na destino. Dapat pala Father Gabriel na ang tawag ko sa iyo. Sagot ko sa kanya. Oo naman Clara, kahit na pari na ako. Ako pa rin yung dating Gabriel na nakilala mo dati, aniya. Umiling naman ako sa kanyang sinabi. Hindi Gabriel, iba ka na. Kasi noon nakakasama kita pero ngayon hindi na kita makakasama,
kasi hadlang na ang bokasyon mo. Paliwanag ko sa kanya. Clara, may gustong sabihin noon si Gabriel sa akin pero hindi niya masabi-sabi dahil na rin sa sitwasyon naming dalawa, Papa Dudut. Masakit pa rin sa akin kapag naalala ko yung araw na iniwan mo ako para dyan sa bokasyon mo. Araw-araw akong umiiyak dahil doon kasi minahal kita ng sobra, pagtatapat ko pa sa kanya. Clara, sana naman ay mapatawad mo ako. Yun lamang ang tangi niyang nasabi sa akin. Matagal na kitang pinatawad, Gabriel. Kaso kahit na magsisi ka pa hindi na maibabalik pa yung nakaraan. Pari ka na at bawal sa inyo ang magmahal. Wika ko. Pwede naman nating ipagpatuloy yung pagkakaibigan natin, mungkahin niya sa akin. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Gabriel. Paglalahad ko sa kanya. Sinubukan kitang kalimutan, ibinaling ko sa ibang lalaki ang pagmamahal ko. Pero nabigo ako kasi ikaw pa rin yung mahal ko. Hindi kita maalis sa puso ko at saka nakatatak na sa akin yung pangako mo na ako yung gusto mong makasama. Pero obvious naman na hindi na matutupad pa ang pangakong yon. Dagdag ko. Mahanap mo rin yung lalaking para sa iyo, Clara. Maniwala ka lamang sa Diyos. Yun lamang ang naging response niya sa akin. Talaga bang wala nang natitirang pagmamahal pa sa akin ha, Father Gabriel? Curious kong tanong sa kanya. Mahal pa rin kita, Clara. Pero mas mahal ko ang bokasyon ko. Yun ang katotohanan ng halos sumampal sa aking buong pagkatao. Sa totoo lang, naaawa ko sa sarili ko kasi 10 taon na ang lumipas. Wala akong ginawa kundi ang umasa na isang araw ay babalikan mo ako at magiging tayo. Naghintay ako sa iyo, Gabriel. Kahit na alam kong napaka-imposible yung gusto kong mangyari. Ang tanga-tanga ko noon, Father. Malungkot at tila naiiyak na ako nang sinabi ko yon sa kanya, Papa Dudut. Clara, sinubukan niya akong aluin pero parang nag-aalinlangan siya. Bakit kasi inutos ng Diyos na huwag magmahal ang mga tulad ninyong pare? Tingnan mo, sa utos niyang yan, maraming tao ang nasasaktan. Hindi ko naman kasalanan na mahalin ang isang tulad mo. Hindi ko kagustuhan ito. At saka pagod na rin ako sa kakaasa sa wala. Naiyak na ako noong sinabi ko yon sa lalaking mahal ko. Makakalimutan mo din ako. Manalig ka lamang sa Diyos. Tandaan mong handa siya. Tulungan ka sa lahat ng mga pagsubok. Clara, subukan mo pa ring ibaling sa iba ang pagmamahal mo. Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal kita na sana'y mahanap mo rin ang lalaking magmamahal sa iyo. Yun ang tila naging pangako sa akin ni Gabriel bago ako nagpasya na umalis ng simbahan. Masakit yon para sa akin, Papa Dudut. Pero naunawaan ko rin naman kaagad kung ganoon na lamang ang naging response niya sa akin. Kaya naisipan ko na lamang na tanggapin ang kanyang offer na maging magkaibigan kami, Papa Dudut. Simula noon ay madalas na kaming magkita ni Gabriel sa simbahan. Lalo rin akong naging aktibo sa mga gawain at misang pansimbahan. Yun rin ang naging daan para maging malapit ulit kami ni Gabriel. Pero kinontrol ko pa rin ang mga nararamdaman ko para sa kanya dahil ayaw ko siyang maiskandalo dahil isa na siyang pare. Kaso Papa Dudut, naging mahigpit na kalaban namin ang tukso. Isang gabi napagpasyahan kong imbitahan si Gabriel sa aking bahay at nagpaunlak naman siya sa akin. Ngunit pagdating niya ay hindi ko noon mapigilan ang bugso ng aking damdamin. Clara, pwede rin naman tayong maging masaya bilang magkaibigan, aniya. Umiling ako noon sa kanyang sinabi. Hindi Gabriel, hindi tayo magiging masaya bilang magkaibigan. Lalo na't nararamdaman kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Wika ko pa sa kanya. Clara, please. Ngunit naputol ang kanyang sinasabi nang bigla ko siyang halikan sa labi. Hindi ko mapigilan ang aking sarili ng mga sandaling yon at handa na akong magkasala sa Panginoon ng dahil sa pag-ibig. Gabriel, mahal na mahal pa rin kita at ikaw, nararamdaman ko rin na mahal mo ako. Kaya wag na nating pigilan pa ang sarili natin, sabi ko pa sa kanya. Pero Clara, isa na akong pare. Gate niya sa akin ngunit hindi ko yon pinansin. Ano ngayon? Bakit kung pari ka, wala ka ng karapatang magmahal? Gabriel, tao ka. Karapatan mo ang magmahal at maging maligaya sa piling ng taong mahal mo. Katuwiran ko sa kanya.
Malaking kasalanan sa Diyos ang gagawin natin. Concern niyang wika. Malaking kasalanan? Kasalanan ba ang magmahal, Gabriel? Alam kong mauunawaan ka ng Diyos. Hindi kasalanan ang ipahayag mo kung ano ang tunay mong nararamdaman. Opinyon ko. Gabriel, matagal akong naghintay sa pagkakataong ito. Biruin mo, 10 taon mong ipinagkait sa akin ang puso mo. Ngayong naririto ka na sa tabi ko, hindi ko na hahayaan pang mawala yon sa akin. Diin ko sa kanya. Clara, tama na ang kahibangang ito. Sige na, aalis na ako, aniya. Ngunit tumutol ako at pinigilan ko siyang umalis. Gabriel, maawa ka naman sa akin, sa sarili mo. Huwag mo nang pahirapan pa ang mga sarili natin. Magpakatotoo ka naman sana. Pakiusap, mahalin mo ulit ako. Huwag kang mag-alala at nangangako ako sa iyo na paliligayahin kita. Mamahalin kita ng buong tapat. Hayaan mo akong ipakita at iparamdam sa iyo na mahal kita. Sa iyo lang umiikot ang mundo ko. Pagkatapos noon ay hinalikan ko siya ng buong init at matagal. Ngunit naroon pa rin ang pag-aalinlangan ng mahal kong pare. Parang hindi ko kaya. Gabriel, nakikiusap naman ako. Kalimutan mo muna ang bukasyon mo. Tanggalin mo sa isipan mo na pare ka. Isipin mo na isa kang pangkaraniwang tao na nangangailangan ng pagmamahal, sabi ko. Pagkatapos noon ay tuluyan nang bumigay si Gabriel sa tuksong hatid ko. Papadudot, may nangyari sa amin ni Gabriel. Hindi ko alintana na kasiping ko ay isang pare. Wala akong pakialam noon dahil pakiramdam ko ay walang masama sa ginagawa namin ni Gabriel. Nagmamahalang kaming dalawa. Samantala, simula noon ay nagkaroon na kami ng lihim na relasyon ni Gabriel. Palihim niya akong binahay noon, papadudot. Kapag pumupunta siya sa bahay na inuupahan niya para sa akin ay namumuhay kaming parang mag-asawa. Lumipas pa ang ilang araw ay naging masaya naman ang lihim naming pagsasama. Pero katulad ng inaasahan ay naging hadlang ang bukasyon ni Gabriel para mahalin niya ako ng lubusan. Iniisip ko itong relasyon natin kung hanggang saan tatagal ito, malungkot niyang sabi sa akin pagkatapos naming magsiping. Ang totoo, ilang beses na naming ginawa yon at sobra ang pag-iingat namin. Pero pagkatapos naming makaraos ay siya namang pag-uusig sa kanya ng kanyang konsensya. Gabriel, hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Nako, konsensya ako. Mali kasi itong ginagawa nating Clara. Naglilingkod ako sa Diyos. Sumumpa ako sa Kanya na magiging isang mabuting pari ako. Kaso, hindi ko maibigay ang buong devotion ko sa paglilingkod sa Kanya dahil sa iyo, wika niya sa akin. Ginagawa ko naman ang lahat para hindi ako maging sagabal sa bukasyon mo, sinusubukan kong magpaliwanag. Pero mali pa rin ang ginagawa natin. Alam naman nating bawal sa isang paring katulad ko ang magkarelasyon sa isang babae. Pero heto, ginagawa pa rin natin. Nakokonsensya na ako, Clara. Sa totoo lang, sa tuwing nagmimisa ako ay hindi ko maiwasang mapaisip na isa akong makasalanang pare. Para bang sinasabi sa akin ang konsensya ko na wala akong karapatang magmisa dahil ginagawa ko ito. Clara? Pakiramdam ko ay parang wala akong mukhang maihaharap sa Diyos dahil sa iyo. Paliwanag niya sa akin. Pinapalabas mo ba na salot ako sa buhay mo? Ganoon ba? May hinanakit kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganoon, pero mali talaga itong ginagawa natin. Oo, mahal kita, pero pari na ako. May limitasyon na ako. May obligasyon ako sa Diyos at sa lahat ng Katoliko, Clara. Concern niyang sagot sa akin. Ano bang gusto mong tumbukin? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Diretso ko sa kanya. Tumango naman siya sa akin bilang sagot. Itigil na natin to. Lumalaki na kasi ang pagkakasala ko sa Diyos, dagdag pa niya. Sa puntong yon ay umiyak na ako at nagmakaawa sa kanya. Gabriel, please wag mo namang gawin sa akin ito. Mahal kita, mahal mo rin ako. Hindi masama ang ginagawa natin. At saka katulad ng sinabi ko dati pa, hindi kasalanan ang magmahal.
Lahat tayo kahit na mga paring katulad mo ay may karapatang magmahal. Gabriel, hindi naman sinabi ng Diyos sa Biblia na hindi pwedeng magmahal ang isang paring katulad mo. Yang sinasabi mong celibacy, gawa-gawa lang yan ng tao, giit ko pa sa kanya. Pero hindi mo ba naisip na dignidad ko bilang pari ang nakasalalay rito? Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nilang kinakasama kita na nakikipagrelasyon ako sa isang babae? Hindi ba imoralidad yan? Tanong niya sa akin. Hindi imoralidad na magmahal sa mata ng Diyos, deklara ko. Pero sa mata ng sinumang Katoliko, isang imoralidad ang makitang isang pare na may asawa. Iyon naman ang naging sagot niya sa akin. Pero na mga panahong yon ay naging makasarili ako. Para sa akin, ang pag-iibigan lamang namin ang mahalaga. Iintindihin mo pa ba ang sasabihin ng tao sa iyo kesa sa totoong nararamdaman mo? Kung susundin mo palagi ang idinidikta ng lipunan ay hindi ka magiging maligaya sa buhay mo, pangungumbinsi ko pa sa kanya. Papa Dudut. Naging ganoon ang sitwasyon namin ni Gabriel. Naging hadlang talaga ang pagiging pari niya sa pagmamahalan naming dalawa. Nagtiis ako at inunawa na lamang ang lahat. Pero minsan ay hindi ko maiwasang questionin ng Diyos kung bakit niya ipinag-utos na hindi pwedeng mag-asawa ang isang paring katulad ni Gabriel. Bakit ba masamang magmahal ang isang pare? Papa Dudut, naging mahirap talaga ang sitwasyon ko. Minsan ay gusto ko nang sumuko pero dahil sa pagmamahal ko kay Gabriel ay nagkakaroon ako ng pag-asa. Kahit na mahirap ang kapit ko ay pinaglaban ko pa rin ang pagmamahal ko kay Gabriel. Kahit na ang karibal ko pa sa kanyang pag-ibig ay ang Diyos. Papa Dudut, pinagpatuloy pa rin namin ni Gabriel ang aming relasyon. Kahit na marami ang tutol at may iskandalo, ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaban sa pagmamahal ko sa kanya kahit na alam kong mabigat ang aking kalaban. Pero tulad ng inaasahan ay maraming problema ang dumating sa relasyon namin ni Gabriel at isa na roon ang pagtutol ng mga taong nasa paligid namin. Ate, nababahala ako, panimula ng kapatid kong si Tomas. Napansin ko ang kanyang labis na pag-aalala simula nang magsimba siya kung saan si Father Gabriel ang nagmisa. At bakit ka naman nababahala? Tanong ko sa kanya. Kasi nung pagkatapos ng misa kumain ako doon sa kalapit na lugawan, may narinig akong chismis na kesyo may kinakasama raw si Father Gabriel, balita ni Tomas sa akin. Nakaramdam naman ako ng labis na kaba nang marinig ko yon. Ha? Totoo ba? At alam mo ate kung sino raw ang nachichismis na karelasyon ni Father Gabriel? Ikaw daw, dugtong niya. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa mukha nang marinig ko yon. Ngayong nachichismis na kami ni Gabriel ay sigurado akong sa akin ibubuntong ang sisi. Ate Clara, magtapat ka nga sa akin. May relasyon ba kayo ni Father Gabriel? Seryosong tanong ni Tomas. Sa puntong yon ay nagdesisyon na akong ipagtapat ang katotohanan. Oo, inaamin ko. May relasyon nga kami ni Father Gabriel. Ate naman, alam mo namang pare si Kuya Gabriel eh. Bakit ka pa nakikipagrelasyon sa kanya? Kupronta ni Tomas sa akin. Mahal ko si Gabriel, Tomas. Katuwiran ko naman sa kanya. Agad niyang kinontra ang sinabi ko. Pero hindi katuwiran niya ate. Hindi ka ba nag-aalala kay Kuya Gabriel? Nagsisimula ng mabahiran ang reputasyon niya bilang isang pare. At kapag ipinagpatuloy niyo ang relasyon ninyo, gagawa kayo ng iskandalo. Ate, nakatali na si Kuya Gabriel sa Panginoon. Bakit mo pa agawin si Gabriel sa kanya? Hindi ka ba nakokonsensya, Ate Clara? Alam ko naman yan, Tomas. Pero ano magagawa ko? Mahal na mahal ko si Gabriel. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. At saka hindi ko naman siya pinapatigil sa pagpapare. Ang hiling ko lang sa kanya ay kahit papaano magkaroon lang siya ng kaunting oras sa akin, sagot ko. Nakita ko namang tila nauubos na ang pasensya ng kapatid ko dahil sa sinabi ko. Hay ate, ang hirap mo talagang paliwanagan. Kahit na ba sabihin kaunting oras lang ang hinihingi mo kay Kuya Gabriel, pero sa ginagawa niyong yan, nadudungisan ang reputasyon ng simbahan.
Paano irerespeto si Kuya Gabriel na mga tao kung siya mismo ang lumalabag sa kautusan ng Panginoon? Tanong niya. Hindi naman ipinag-utos ng Diyos na huwag magmahal o mag-asawa ang isang pari, di ba? Ginawa lang yon ng tao. Yung mga sinaunang tagapagtaguyod ng simbahan ang nagpatupad ng batas na yan. Depensa ko. Sige ate, sabihin na nating hindi ang Diyos ang nagutos noon, pero batas pa rin yon na dapat sundin. Sa totoo lang ay hindi ko masikmura yung mga naririnig kong chismis kanina kasi ikaw ang sinisisi nila kaya natutukso si Father Gabriel. Ikaw daw ang demonyo. Ikaw raw ang salot. Bilang kapatid mo, masakit sa akin na marinig na pinaparatangan ka ng ganoon. Ate, hiwalayan mo na si Father Gabriel. Lumayo ka na sa kanya. Yon ang naging payo niya sa akin. Ngunit hindi ko yon sinunod, Papa Dudut, at sa halip ay nagpatuloy pa rin kami ni Gabriel sa aming bawal na relasyon. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko. Madalas akong mahilo at masuka. Namumutla din ako. Nang magpa-check up ako ay nalaman kong buntis pala ako at isa lang ang maaaring maging ama ng dinadala ko, si Father Gabriel. Agad ko namang ibinalita yon sa kanya. Nanlumo siya nang malaman niyang buntis ako. Ngayon ay alam mo na Gabriel na buntis ako. Pananagutan mo ba ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Ngunit bigla na lamang siyang naging hysterical. Yang pagbubuntis mo ang sisira sa reputasyon ko bilang isang pare. Anong gusto mong gawin ko? Ipalaglag ko ang bata. Ngunit agad siyang tumutol sa sinabi ko. Hindi yun ang gusto ko at wag na wag mong gagawin yon, Clara. Kasalanan yon sa Diyos. Sa puntong yon ay lumapit ako kay Gabriel at hinagkan siya. Gabriel, mahal kita. Please, wag mo naman akong iwanan ng basta-basta lang. Basta hindi ko kakayanin kung iiwanan mo ulit ako, sabi ko. Clara, hindi ko alam ang gagawin ko. Naguguluhang sagot niya sa akin. Siguro heto na yung pagkakataong kailangan mo nang mamili. Ang bokasyon mo o ang mag-ina mo? Gabriel, hindi kita fine pressure pero kailangan mo talagang pumili, sabi ko noon sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan ay lalong naguluhan si Gabriel. Hindi ko alam, Clara. Naguguluhan na ako. Sundin mo kung ano ang idinidikta ng puso mo, payo ko, at alam kong ako ang pinipili ng puso mo. Kumpiyansa kong sabi sa kanya. Hindi ako makakapili sa ngayon, Clara. Bigyan mo pa sana ako ng panahon na makapag-isip-isip. Seryosong wika ni Gabriel noong araw na yon, Papa Dudut. Nung una ay nakayanan pa namin ni Gabriel ang mga kaguluhan sa aming relasyon. Nagtiis kami kahit na nagsisimula ng lumikha ng iskandalo ang aming relasyon. Pero nang mga panahong yon ay matigas na ako. Matigas na ang dibdib ko. Hindi ko basta isusuko si Gabriel para lamang sa bokasyon nito. Pero tulad ng inaasahan ay natalo ako dahil isang araw ay bumitaw ulit si Gabriel at mas pinili niya ang kanyang sinumpang tungkulin sa Diyos. Clara, nakarating na pala sa obispo natin ang chismis tungkol sa ating dalawa. Kinausap niya ako kanina sa opisina niya at tinanong kung totoo ang relasyon nating dalawa. Malungkot na balita ni Gabriel sa akin. Labis na nag-alala naman ako sa aking narinig. Anong sabi mo? Umamin ka? Nagsinungaling ako, Clara, sagot niya. Nakahinga naman ako ng maluwag kahit na sandali. Ayos lang yun kasi kung aaminin mo ang totoo, tiyak na matatanggal ka sa pagpapare, sabi ko. Pero kahit na i-deny ko pa ng maraming beses, kalat na sa buong parokya ang chismis. Tuluyan ang nasira ang reputasyon ko, nag-aalala pa rin niyang sabi sa akin. I'm sorry, Gabriel. Sincero kong wika sa lalaking pinakamamahal ko. Wala kang kasalanan, Clara. Ako ang may kasalanan. Pumasok kasi ako sa pagpapari nang hindi man lang sigurado sa desisyon ko. Nagpadalos-dalos ako ng desisyon. Hindi ako nag-isip ng maraming beses. Yan tuloy ang naging bunga. Pinagsisisihan ko na ang lahat, pagkaklaro naman niya. Pati yung pagpapari mo, pinagsisisihan mo? Tumango siya bilang sagot sa aking tanong. Oo, Clara. Sana ikaw pala ang pinili ko.
Pero huli na ang lahat, isa na akong pare kaya paninindigan ko na yung nauna kong desisyon, dagdag pa niya. Siya nga pala dahil sa iskandalo na nilikha ng relasyon natin. Sinabi sa akin ng obispo na ililipat na raw ako ng parokya. Aniya. Nagulantang naman ako sa kanyang sinabi at ginusto ko talagang tumutol. Hindi ko makakayang makipaghiwalay pa sa lalaking mahal ko. Patawarin mo ako, Clara, pero nakatakda na akong umalis sa susunod na linggo. Sa Visayas ako madedestino, malayong malayo rito. Clara, ayaw ko nang gawin ito pero no choice ako, kundi ang sundin ang iniatas sa akin ng Panginoon. Baka hindi na tayo magkita, Clara, malungkot pa niyang sabi sa akin. Hindi, Gabriel, pakiusap. Huwag mo naman akong iwanan. Pagsusumamo ko sa kanya pero mukhang wala nang makapagbabago pa ng isipan ni Gabriel. Nangako rin ako sa Diyos, natutuparin ko ang misyon ko bilang pastol niya. May obligasyon ako, Clara. Dapat kong tuparin. Patawarin mo sana ako, ang sabi niya sa akin. Pagkatapos ay binanggit din niya sa akin ang huling hiling niya bago kami magkahiwalay. Sana'y tigilan mo na ang pagpunta sa simbahan. Ayoko sanang bahiran ulit ng marumi ang reputasyon ko sa mga huling araw ko rito sa parokya. Mapagbigyan mo sana ang kahilingan ko. Nanlumo ako sa aking narinig. Pero wala nang makakapigil pa sa kanyang desisyon kaya hinayaan ko na lamang siya. At yun na nga, Papa Dudut. Naghiwalay kami ni Gabriel dahil mas pinili niya ang kanyang bokasyon kaysa sa akin. Pero masakit sa akin ang mga nangyari. Hindi ko agad nakalimutan si Gabriel at araw-araw, gabi-gabi akong umiiyak ng dahil lamang sa kanya. Pero dahil sa masakit ay kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Papa Dudut, namuhay ako nang wala si Gabriel. Pero sa pagkakataong ito ay isang anghel ang ibinigay sa akin ng Diyos para makasama ko sa buhay. Si Samuel ang anak namin ni Gabriel. Inalagaan ko at ng mga kapatid ko si Samuel. At sa pamamagitan ng anak ko ay unti-unting naghihilom ang mga sugat sa dibdib ko dulot ni Gabriel. Pero isang araw ay isang pangyayari ang hindi ko ini-expect na magaganap. Bigla ko na lamang nakita si Gabriel sa aking bakuran. Dahil sa labis na pangungulila ay napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Dala din niya noon ang isang magandang balita. Clara, umalis na ako sa pagpapari. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Nakaramdam ako ng saya pero aaminin ko rin na nakonsensya din po ako pagkatapos kong marinig ang kanyang balita. Seryoso ka? Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Umalis na ako sa pagpapare kasi hindi roon ang kaligayahan ko. Although sa mata ng simbahan kahit na umalis na ako pari pa rin ako. Sa simbahan kasi once na pare na habang buhay. Ang pagkakaiba ko lang tumigil na ako sa pagseserbisyo, kwento niya sa akin. Pero bakit ka nga umalis? Tanong ko sa kanya. Dahil sa iyo, Clara. Mahal kita at hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko. Nagpakatotoo lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Pinag-isipan kong mabuti ito at humingi na rin ako ng tawad sa Diyos. Alam ko naman na mauunawaan rin niya ako sa ginawa kong desisyon, sabi niya sa akin. Samantala'y nanatili lamang akong speechless sa kanyang sinabi sa akin. Mahal mo pa rin ba ako, Clara? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Masaya ang sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay hinagkan ko ang lalaking pinakamamahal ko. Ako rin, miss na miss din kita. Alam mo ba? Simula nung nadestino ako sa Victorias, walang araw at gabing hindi kita naiisip. Clara, sobra akong nalulungkot noon kasi wala ka sa tabi ko. Doon ko na-realize kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Kwento pa niya sa akin. Gabriel, ibig sabihin ba nito sasama ka na sa akin? Magsasama na tayo? Tanong ko pa sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Magsasama na tayo. Ako? Ikaw? Kasama ang anak natin? Siya nga pala, kumusta naman ang anak natin? Lalaki ang anak natin, Gabriel. Alam mo ba, kamukhang kamukha mo siya? Kasi ang kwento ko pa sa kanya.
Matagal ko nang gustong makasama kayong mag-ina ko. Sa wakas ay matutupad na rin to. Sa puntong yon ay naiyak na siya sa labis na katuwaan. Clara, hindi man tayo maikakasal sa simbahan pero ayos lang yon. Basta ang mahalaga ay tapat ako sa iyo at tutuparin ko kung ano man ang ipapangako ko sa Diyos at sa iyo. Dagdag pa niya. Napangiti naman ako sa aking narinig. Pangako magiging mabuting may bahay ako sa iyo, sabi ko. At yun nga Papa Dudut, muli kaming nagkasama ni Gabriel. Pero sa pagkakataong ito ay malaya na siya sa tungkulin niya bilang isang pari. Oo, pari pa rin siya sa mata ng simbahan pero na-relieve siya sa kanyang serbisyo. Pero kahit na ganoon ang nangyari ay hindi naging hadlang yon para maging masaya kaming dalawa. Sa ngayon ay nagmamanage ako ng negosyo at katuwang ko rito si Gabriel. Nagpakalayo-layo na rin kami at nanirahan sa lugar kung saan ay walang nakakaalam sa totoong pagkatao ni Gabriel. Namumuhay kami ngayon bilang mag-asawa at sa awa naman ng Diyos ay nabiyayaan kami ng 3 anak. Maraming salamat po sa kaunting oras na ibinigay ninyo para sa sulat ko. Sana'y maibahagi ninyo sa ibang listeners ninyo ang totoong kwento ng buhay namin ni Gabriel. Muli ay more power and God bless sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Clara. Maraming salamat Clara sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut YouTube channel at sa Spotify. Masaya rin kami na malamang magkasama na kayo ngayon ni Gabriel at masayang nagsasama bilang mag-asawa kahit na siya ay isang dating pari. Yun nga lang, kinailangan pa niyang mamili kung bokasyon o pag-ibig. Bagamat naging iskandalo ang inyong pag-iibigan ay hindi lamang sa simbahang Katoliko kundi pati sa moral ng mga taong naniniwala sa simbahan. Gayunpaman ay sino ba kami para husgahan ang inyong pag-iibigan? Nagmamahalan kayong dalawa at walang sino man ang may karapatang pigilan yon. At least, masaya na kayong namumuhay na magkasama at yun lamang ang importante sa ngayon. Pero sa mga ka-online nating nakakaranas ng ganito, huwag tayo maging selfish pagdating sa pag-ibig. Pag-isipan din nating mabuti kung worth it bang ipaglaban ang isang pag-ibig na alam namang bawal. Alamin muna natin kung may matatapakan ba tayong mga tao o paniniwala ng mga tao bago natin anyayahan ang pag-ibig na yon sa ating puso. Dahil sa totoo lang, bihira lamang ang kwento ng katulad ng kay Clara na happy ending. Madalas sa ganitong relasyon ay may malaking komplikasyon o pagsubok. Kung handa ba kayong harapin ang mga pagsubok at panghuhusga sa inyo ng tao, sige ituloy nyo. Pero kung hindi kayo prepared, mas mabuting pag-isipan nyo muna bago kayo magdesisyon. Tandaan na sa pag-ibig, there's no turning back. Ituloy nyo man o hindi ang inyong pag-iibigan, siguradong mag-iiwan iyon ng lamat sa inyong buhay at pagkatao.